Muli magandang gabi po sa ating lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish Gagalangin sa ika-6.5 ng gabing banal na misa na may liturhiya ngayong Lunes ng unang linggo sa panahon ng pagdating ng ating Panginoon at ikatlong araw ng ating misa nobenaryo sa karangalan ng mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion. Ang tumangkilik at mamumuno sa handog pasasalamat ay si Sister Asuncion Sulit at pamilya. Magsitayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa ating maringal na misa na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo ang aming mga kahilingan at tulungan mo ang mga nasa kagipitan upang magkaroon ng lakas ng loob na di masadlak sa mga lumipas kapag nasa piling ng iyong darating na anak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang pangitain ni Isaías na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumuklod sa taas sa lahat ng bansa. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, halikayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas, sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala na magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan.
Halina kayo, sambahayan niya ko, at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad, ang Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikaping ang Poon, yaoy idalangin. Ang nangagmamahal sa iyo'y pagpalain. Pumayapa nawa ang banal na bayan, at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katoto, sa iyo, Jerusalem, ang sabi ko'y ito, ang kapayapa ay laging sumaiyo, dahilan sa templo ng Poon, ating Diyos, ang aking dalangi, umunlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Kami sagipin, Panginoong Diyos namin, manunubos na maningning. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko'y naparalisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito, at ginagawa niya. Namangha si Jesus na marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Tandaan ninyo,
Marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes sa unang linggo ng panahon ng pagdating ng Panginoon o Adbyento at tayo'y nasa ikatlong araw ng ating pong pagnonobena bilang paghahanda sa kapistahan ng Mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion. So sa pangatlong araw nito, atin pong pagnilayan ang mensahe na atin pong narinig mula sa Ebanghelyo ngayong Martes ng Adbyento. Sabi po dito, merong isang kapitan ng Romano. Kapitan ng Romano. So, ang tingin ng mga Romano, kasi sinakop nila yung bayan ng Israel, yung kung saan naroroon din si Jesus. So, ang mga namumuno noon ay ang mga Romano, yung mga emperor. Yan. So, isa sa mga leader noon, kasi bawat bayan may itinatalagang mga general o mga opisyal. At kapag ikaw ay opisyal, kung ano yung para bang pagsunod sa iyo, pagsunod din sa emperor. At kung ano ang sinasabi ng emperor, yun din ang gagawin at dapat sundin ng mga nasasakupan. Naintindihan po ba? Okay? Nakakasunod. Okay. Ang sabi po sa Ebanghelyo, mayroong Romano, kapitang Romano, ang lumapit kay Jesus at anong kasunod? Nakiusap. Hudyo, Romano. Yung Romano, lumapit, nakiusap. Kasi ang pwedeng gawin ng Romano, tawagin niya itong si Jesus, utusan niya si Jesus, i-mandate niya si Jesus. O kaya pwedeng ipahuli niya, ipakuha niya ng sapilitan si Jesus. Pero tingnan natin ulit. Lumapit ang Romano, nakiusap kay Jesus, hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang alipin na na-paralyze. Na siguro, narinig ng Romanong ito kung ano ang kakayahan ni Jesus, bagamat magkaiba sila ng paniniwala. Iba yung sinasamba ng mga Romano, marami silang mga Diyos-Diyosan, pero in-acknowledge niya itong si Jesus. Kaya nga pinuri, di ba, pinuri ni Jesus ang Romanong ito at ikinumpara pa na sinasabing wala siyang nakita o nakilala sa Israel na kagaya nito na nagtataglay ng pananalig. Naintindihan ba? Okay. Kaya, maganda rin, katulad ng Mahal na Birhen. Ang Mahal na Birhen, napakaraming titulo. Kung ano-anong mga titles ang ibinigay ng tao sa kanya. At kung ano-ano nga rin damit, Kakatapos lang ng Medalya Milagrosa. Ngayon ay Immaculada Concepcion at talagang pagarbuhan tayo kahit sa ibang lugar, kahit lalo na pag nagproposisyon, di ba? Pagandahan ng imahin. Pero maganda kasi makita na anong nangyayari sa atin. Katulad nung Romano, nakikita ba natin ang ating sarili sa Romano? Sa kapitang ito, katulad ba natin o kabaliktaran tayo? Katulad ni Maria, nagiging katulad ba tayo ni Maria o kabaliktaran? Kaya nga dito, kabalik ko ulit, itong kapitang Romanong ito, hindi siya nagpakita ng yung tinatawag natin na entitlement. Di ba, yung pwede siya mag-demand kasi
kapitan ako ng, isa akong Romano, kapitan ako, may posisyon ako, I demand. Dapat paglingkuran ako, dapat sundin ako, dapat... Sabihin niyo ngayon katabi ninyo, huwag kang self-entitled. Sige. Ano yung mga DMI, no? Baka mamaya, nagiging self-entitled tayo. Ay, miyembro ako ng simbahan. Miyembro ako, isa akong, tawag dito? SSDM, no? Isa akong choir, isa akong lay minister. Kaya, Father, puntahan mo ako agad sa bahay. May sakit ako. Di ba may mga ganun pag-uugali tayo, no? Ginagamit natin yung pagiging miyembro ng natin, no? Nazareno group ako. Kaya kapag may request, lalo na ngayon, no? Magpapasko na, pag may bigayan sa simbahan, dapat ako muna. Wala. Para sa Panginoon, hindi naman niya titingnan kung ano yung title natin. Tandaan niyo yan, ha? Hindi tayo pinakikinggan ng Diyos dahil pari ako o dahil naglilingkod ako sa simbahan. Hindi yun ang tinitingnan. Ang titingnan niya ay kung tayo ba ay nagtataglay ng pananalig, na ang pananalig na ito nagdadala sa atin sa pagpapakumbaba. Kaya nga pinagdidiinan ko, isang kapitang Romano nakikiusap. Hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang alipin. Ang mahal na Birhen, lumalapit din sa anak. Hindi para, oy anak, o kaya sasabihin sa Diyos, ako ang Mother of God. Ako ang, ano bang title niya? Ako ang Medalya Milagrosa. Ako ang Our Lady of the Poor. Ako ang Our Lady of Lourdes. Hindi. Dahil sa pananalig ng mahal na Birhen. Ganun. Kaya nga, di ba, paborito kong linya ng mahal na Birhen, yung gawin ninyo, sundin ninyo ang sasabihin ng aking anak. Kahit nga nung, di ba, sa isang tagpo na sinasabi ng mga tao, nasa labas ang nanay mo. Nagtampo ba si Maria nang sabihin, ang aking ina, ang mga nakikinig at nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Ginamit ba ni Maria? Ako yung nanay, papasukin niyo ako. Tabi, tabi. Kasi kapag umiiral sa atin yung pagiging, yung entitlement natin, diyan tayo nag-aaway-away sa simbahan. Diyan tayo hindi nagkakasundo. Diyan tayo nag-aangasan. Diyan tayo wala. Kasi bida-bida, no? Ibibida natin ang ating mga sarili. Siyempre, hindi pwede yung isa magiging kontrabida. Hindi pwedeng supporting actress lang siya. Kailangan siya din ng bida. Yan ang mangyayari sa atin, no? Pero sana po, no, sa ebanghelyo natin at sa pagninilay natin para sa ikatlong araw ng pagnanobena natin, patuloy nawa natin hingin, no, yung grasya ng Diyos na matuto tayong magpakumbaba, matuto tayong lumugar at kusang ibaba ang ating mga sarili. Amen? Magsitayo ang lahat. Inihahayag ng Ama ang mga hiwaga ng kaharian sa mga maliliit. Manalangin tayo sa ating Diyos na nagpapahayag ng pag-ibig sa mga maliliit at mahihina. Ilapit natin na may pagtitiwala sa mapagmahal na pagkalinga ang ating Ama sa langit, ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan bilang mga obispo, pari at laikong tagapaglingkod, naway magpahayag ng kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos, lalo na sa mga dukha.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway higit na pagtuunan ng pansin ang mga pangangailangan ng mga pinakaabang mamamayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bata, naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga pagtuturo at halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng ginhawa at kagalingan sa pag-aaruga at pag-aalala ng mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa na ay makaranas nawa ng walang katapusang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay galugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ng pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabig ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin kay San Jose. Abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo pinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Magsiupo po muna sumandali. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang ibabaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na lahat. Lunes pala ngayon, no? Kaya pala makairap kayo kanina, no? Martes ako ng Martes, no? Nabasa ko na kasi yung reading para bukas, kaya yung isip ko Martes na. So, pasensya na po. At muli, salamat sa inyong pagdalo sa ating misa ngayon at nawa, hindi lang dahil kayo ang sponsor, kundi dahil tayo po ay naghahanda para sa kapistahan ng Mahal na Birheng Immaculada Concepcion. Salve Regina.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po.